We welcome you, King of Kings and Lord of Lords. He's the King of Glory. Let's sing it. Lord of Power. He's the King of Glory. He's the Lord of Power. He's the King of Glory. Lord of Power. Yes, He is. Muli po, narito na naman ako. Mm, Nais ko pong mag-alay sa inyo ng mag-share sa inyo ng isang magandang balita galing sa ating Panginoong Hesus. Una po sa lahat, nais ko pong batiin kayo ng Happy Father's Day, yung lahat po ng mga tatay o mga daddy o mga ama, yan, o mga itay, ang tawag sa inyo. Nais ko po kayong batiin ng Happy Father's Day. Yan po. Ngayong gabi po, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa unfailing love. Ganda po, no? Unfailing love. Ito po ay walang hupas na pagmamahal ng ating Panginoong Hesus sa ating lahat, sapagkat siya ang ating pinakaama sa lahat. Di ba? Ito po ay nanggaling sa Aklat ng Malakay, chapter 1, verse 1 to 5. Po. Ito po ay babasahin ko sa Tagalog. Sabi po dito, ang aklat na ito ay naglalaman ng pahayag ni Yahweh tungkol sa Israel. Sa pamamagitan ni Propeta Malakay, sinabi ni Yahweh sa bayan ng Israel, inibig ko na kayo nung una pa man, subalit sinasabi naman ninyo, paano niyo ipinakita ang inyong pag-ibig sa amin? Hindi ba't magkapatid sila, Esau at Jacob, ngunit minahal ko si Jacob ng kanyang salin lahi. At kinamuhian ko naman si Esau, pinasa ko ang kanyang maburol na kabayanan at pinamugaran iyon ng mailap na hayop. Kung sabihin man ng mga Edomita sa salinlahi ni Esau, bagamat winasa kang aming bayan, muli namin itong itatayo. Ito naman ang isasagot ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Itayo man nilang muli iyon at muli kong wawasakin hanggang sa tawagin silang masasamang bansa. At bayang kinapuputan ni Yahweh magpakailanman. Number 5 po, verse 5, sabi ko dito, makikita ninyo, mangyayari at ang inyong sasabihin, dakila at makapangyarihan si Yahweh kahit sa labas ng bansang Israel. Purihin po ang kanyang salita. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Ama sa Langit, maraming salamat po muli sa oras na ito sapagkat muli po kami pinag-ugnay sa pamamagitan ng iyong mga salita, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. O Lord, kami po lahat ay nagkikita at nagkakaunawaan sa pamamagitan ng online na sharing na ito, O Lord. Aming Ama, dalangin po namin na patuloy niyo kaming linisin
ang bawat puso ng bawat isa sa amin, O Lord, at ang bawat isipan ng bawat isa sa amin ay patuloy niyong linisin, O Lord, upang makaharap kami sa iyo na malinis ang aming mga konsensya at upang ang iyong mga salita ay manahan sa aming mga puso, O Lord. Dalangin namin din na patuloy kaming samahan ng iyong banal na Espiritu at siya ang manguna sa amin. At sa bawat salita mo na bibigkasin namin, O Lord, dalangin namin na siya ang magpaunawa sa inyo, Lord. Aming Ama, patuloy ka namin pupurihin at sasambahin. Sa oras nito, tanging pangalan mo lamang po ang aming itataas sa ngalan ng Diyos na Jesus. Amen. Yan po. Unfailing love. Napakabuti po ng ating Diyos, no? Hindi nagbabago ang kanyang pag-ibig. Hindi ko alam kung ano nang nangyayari sa buhay natin ngayon. Sa buhay ng mga tao ngayon. Ano po? Kapag magaganda ang nangyayari sa buhay nila, sasabihin nila, aba, pinagpapala pa ako ng Diyos, siguro magaganda ang mga nagawa ko. Yan. Kaya natuto ang Diyos sa akin kasi mabait ako at masipag akong Christian. Yan po. Sadyang napakabuti ng Diyos. Yung mga tao na po, kapag magandang nangyayari sa buhay nila, pinupuri nila ang Diyos. Yan, sabi nila, pinagpapala sila ng Diyos. Kaya magandang nangyayari. Subalit kung hindi naman mabuti ang mga nangyayari sa kanya, sasabihin nila, ayan, kasi ako naman ang may kasalanan yan eh. Hindi kasi ako masunurin sa Diyos. Yan. Nagagalit tuloy siya sa akin. Yan, sisihin nila kanilang mga sarili. O kaya naman kung ang tingin mo sa sarili mo, isa kang mabuting Kristiyano, at hindi magandang nangyayari sa sasabihin mo, ano ba yan? Akala ko ba mabuti ang Diyos? Akala ko mapagmahal ang Diyos. Bakit hindi ko naman naramdaman? God doesn't care anymore. No? Yung mga tao, ang hirap po talagang unawain. Pag maganda ang nangyayari sa buhay nila, panay ang puri nila sa Diyos. Kapag naman hindi maganda ang nangyayari, sinisisi nila ang sarili nila. At kung mabuti naman silang Kristiyano at hindi pa rin magandang nangyayari sa buhay nila, sinisisi naman nila ang Diyos. O ba? Subalit, ang problema po dito ay ang maling perspective natin. Kapag tumingin tayo sa nangyayaring masama sa paligid natin at sa buhay natin, we may feel depressed and hopeless. Yan po. Ganyan po. Kung titingnan naman natin na okay naman ang ginagawa natin, kaya dumadaloy ang blessing sa buhay natin, we may feel prideful, ayan, and arrogant and self-righteous, parehong unbelief ang problema. Yung mayabang naman tayo pagka ganun, tumataas naman ang pride natin. Diba? Ang problema natin ay hindi po yung circumstances, kundi ang kondisyon ng puso natin. Yan. Na ganun din naman ang kondisyon ng puso ng mga Hudyo sa panahon ni Propeta Malakay. Ni Prophet Malakay. Po? Politically and economically speaking, siyempre may problema din sila. Pero ang pinaka-problema talaga nila ay ang spiritual condition. Naitayo muli ang pader ng Jerusalem, pati ang templo, tapos nagpatuloy na ang mga sacrifices. Medyo maayos ang sistema ng worship kung physical ang pag-uusapan. Pero ang puso nila ay malayo sa Diyos. Yan po, no? Nag-alinlangan sila sa pag-ibig ng Diyos. Hindi sila nag-iingat sa pagsamba. Yan. Di ba sabi dito, mag-iingat kayo kapag kayo pumasok sa bahay ng Diyos. Di ba sabi sa Bible, gano'n? Mag-iingat kayo kapag kayo papasok sa bahay ng Diyos. Walang malasakit sa katotohanan. Yan po. Hindi sumusunod sa tipan. Tapos pagdating din po sa offering, napaka-stingy nila. Yan. Kuripot. Di ba? Sa atin, maraming ganyan. Ang daming mga bagay na nabibili na mga hindi naman nila kailangan masyado, hindi naman masyadong importante. Pero pagdating sa offering, talagang hinihigpitan nila ng hawak sa pera. Opo? Kung hindi political ang main problem nila, hindi mga government leaders ang kailangan nilang marinig. Amen? Ganon din po dito sa ating bansa. Tingin natin political ang main problem natin, hintayin natin ang president ang magsalita. Kung tingin naman natin, economic naman ang main problem natin, hintayin natin ang mga business leaders na magsalita. Subalit, ang kailangan nating marinig ay ang salita ng Diyos. Sapagkat we all have spiritual problem. Yan po. And we all have a heart
problem. Yan. Ang problema po ng mga Kristiyano ay ang spiritual, hindi po economic, hindi po political. Ang problema ay spiritual at saka yung puso. The heart of the problem is the problem of your heart. Yan. Diba ba? Kaya't ang pinakamahalaga at pinakakailangan nating marinig ay hindi ang salita ng tao, kundi ang salita ng Diyos. Po. Nais ng Diyos na hindi tayo tumingin o makinig sa ibang tao o sa sarili natin, kundi sa sinasabi niya. Amen po? Ang title po ng sermon na ito ay Unfailing Love. Yan. Bakit po? Unang-una sinamin ng Diyos sa kanila, mahal ko kayo. Inibig ko na kayo nung una pa man. Sabi niya, I have loved you. Sabi niya, ang dami-daming kasalanan ng mga Hudyo sa kanya. At ang mga iyan ay isa-isahin natin dito. Amen? Subalit ang unang sinasabi ng Diyos ay hindi panunumbat. Hindi po marunong manumbat ang Diyos. Sa kabila ng tambak-tambak na kasalanan natin laban sa Diyos, nagpapatuloy, umaapaw, walang palya ang kanyang pag-ibig sa atin. Sabi po sa Psalm 103:17, ngunit ang pag-ibig ni Yahweh ay tunay na walang hanggan. Sa sinuman na sa kanya ay may takot at pagmamahal, ang matuwid niyang gawa ay wala ring katapusan. Amen? The steadfast of the Lord is from everlasting to everlasting. At sabi naman din po sa Jeremiah 31:3, I have loved you with an everlasting love. Amen? Sabi po, subalit magtanong pa sila, paano mo kami minahal? Nagtanong ang mga tao. This is not a just question. This is not just a question. Nagpapakita ito ng pusong hindi naniniwala sa Diyos. This is unbelief. Mali ang tinitingnan natin. Tumitingin tayo sa paligid natin. Tumitingin tayo sa ginawa o gagawin natin. Amen? Pero ang pruweba ng pag-ibig ng Diyos ay nasa puso ng Diyos. Amen? Ang pruweba ng pag-ibig ng Diyos ay nasa puso ng Diyos mismo. Unang-una po, yan. Pinili ng Diyos tayo ay mahalin. Pinili ng Diyos na tayo ay mahalin. Yan po. Ganito ang sagot ng Diyos sa ganoong tanong. Sabi niya, ano ang tanong nila? Sabi mo, paano mo kami minahal? Yan. Sabi nilang ganon. Ngayon, ito po ang sagot niya. Sabi sa verse 2 hanggang verse 3, alalahanin ninyo na kami, na kahit magkapatid sina Esau at Jacob, minahal ko si Jacob, pero si Esau hindi. Winasa ko ang kanyang kabundukan, kaya naging tira na lamang ng mga asong gubat. Amen? Anong klaseng sagot po ito? Si Abraham ay may dalawang anak. Si Ismael kay Hagar, si Isaac kay Sarah. Natural na papaboran si Isaac, amen? Sapagkat siya ang legitimate son of promise. Ganon din si Isaac, meron siyang dalawang anak, sina Jacob at Esau. Dapat pantay lang ang tingin sa kanila, di ba? Dahil magkapatid sila at kambal pa. At dapat si Esau ang mas may privilege kasi siya ang panganay, amen? Siya ang naunang ipinanganak. Pero hindi tuon tumitingin ng Diyos. God is sovereign in choosing kung sino ang mamahalin niya. Ipinapakita ng Diyos ang kanyang pagpili ayon sa sarili niyang layunin at hindi batay sa gawa ng tao. Amen? Bago pa ipanganak ang mga bata at bago pa sila makagawa ng anumang mabuti at masama, sinabi na ng Diyos kay Rebecca, habang nagbubuntis pa lang siya noon. Sabi niya sa Genesis 25:23, maglilingkod ang mas matanda sa bata niyang kapatid. Yan po, noong pa man, nasa tiyan pa lang yung dalawa, si Jacob at si Esau, sinabi na ng Diyos kay Rebecca na maglilingkod ang mas matanda doon sa bata. Pinili niyang mahalin si Jacob, hindi dahil mas mabuti ito kesa kay Esau. Hindi pa nga sila ipinapanganak, di ba? Wala pa siyang ginagawang mabuti to earn God's love. Tapos, makikita natin sa kwento ng buhay niya, ang pandarayang ginawa. Yung ginawa ni Jacob sa tatay niya, di ba? Anong ginawa niya?
ginaya niya yung itsura ni Esau. Naglagay siya ng balahibo dito. Yun, nakita natin, dinaya niya yung tatay niya, di ba? He's unworthy to love. Hindi siya karapat dapat mahalin. But God has chosen him anyway. Kahit na ganun, pinili pa rin siya ng Diyos. Di ba? Sa pamamagitan ng pagbaliktanaw sa istorya kung saan nagsimula ang Israel, ipinaalala ng Diyos sa mga Hudyo na sila ay piniling mahalin ng Diyos sa dinami-dami ng mga lahi sa buong mundo. Hindi dahil sa sarili nilang katangian, hindi rin sa sarili nilang gawa, kundi sa kabila ng kanilang kalagayan, sa kabila ng kanilang mga masasamang gawa, pinili pa rin sila ng Diyos. Amen? Sabi ni Moses sa mga Israelita, bago sila pumasok sa Promised Land, pinili niya kayo at inibig hindi dahil sa mas marami kayo kaysa ibang bansa. Sa katunayan nga, kayo ang pinakakaunti sa lahat. Pinili niya kayo dahil sa pag-ibig niya sa inyo at sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Yan. Kapag tumitingin ng Diyos, hindi tayo ang tinitingnan. Ang mga nagawa ng ating mga ninuno sa kanila, tulad na nangyari sa Israel. Hindi ang Diyos tumitingin sa mga ginagawa nila, sa kasalukuyang ginagawa nila. Tumitingin sila sa mga ginawa ng kanilang mga ninuno. Sino bang kanilang mga ninuno? Si Abraham. Yan. Si Isaac. Yan ang kanilang mga ninuno. Di ba? Sabi ni Moses sa mga Israelita, bago sila pumasok sa Promised Land, pinili niya kayo at inibig. Hindi dahil sa mas marami kayo kaysa ibang bansa, di ba? Sa katunayan nga, kayong pinakakaunti. So kahit pinakakaunti sila, sila ang pinili. Tulad ng pagpili sa Israel, tayo rin na kay Kristo ay pinili ng Diyos. Amen. Praise God. We are chosen people. Ikaw, ang mga kamanggagawa natin, ang mga kapwa natin Kristiyano, pinili tayo ng Diyos. Sabi po sa 1 Peter 2:9, ngunit kayo ay isang lahing pinili, mga maharlikang pari, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos, pinili upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman, patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Kaya po wala tayong may pagmamalaki sa Diyos, sapagkat siya ang pumili sa atin. Mula sa kadiliman, dinala niya tayo sa kaliwanagan. Amen? Ano ang nakita ng Diyos sa iyo? Bakit kanya pinili? Wala, di ba? Sabi ni Jesus, you did not choose me. I choose you. We love Him because He first loved us. Amen? Minahal natin siya kasi una siyang nagmahal sa atin. Hindi tayo ang unang nagmahal sa Kanya. Siya ang humanap sa atin, hindi tayo ang humanap sa Kanya. Siya ang nakatagpo sa atin, hindi tayo ang nakatagpo sa Kanya. Amen? Bago palikhain ang sanlibutan, pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo. Upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo Kanyang pinili. Yan. Upang maging anak niya sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Iyan ang Kanyang layunin at kalooban. Praise God, napakabuti ng Diyos. Napakabuti ng layunin niya sa atin. Dahil sa sobrang pagmamahal niya. Kaya nga po, unfailing ang love niya. Walang hupas, walang sawa ang Kanyang pagmamahal. Walang palya. Umaapaw ang Kanyang pagmamahal sa atin. Amen? Sabi sa 1 Peter 1:2, kayo'y pinili ng Diyos Ama ayon sa Kanyang kaalaman. Sa mulat mula pa. Ayon sa Kanyang kaalaman. Sabi sa Roma 8:29-30, sapagkat sa mulat mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya at ang mga ito'y pinili niya upang maging tulad ng Kanyang anak. Ang mga pinili niya noon pang una ay Kanyang tinawag. Kaya lahat tayo may kanya-kanyang katawagan. Hindi nga lang pare-pareho ang pagkakatawag sa atin. Lahat tayo tinawag ng Diyos. Amen? Ganyang kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Bakit ka ba nagdududa? Kapatid, bakit ka nagdududa? Kita mo, napakalaki ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Pinili ng Diyos na tayo ay mahalin. Ba? Umaapaw ang Kanyang pagmamahal sa atin. Samantalang tayo patuloy na nagdududa sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Amen?
Pangalawa, pinili ng Diyos na tayo di maparusahan. Praise God. Sabi sa verse 3, sinabi ng Diyos na hindi lang basta minahal niya si Jacob na parang lahat ng tao ay minahal niya na tulad nito. Hindi po ito ay special love. I love Jacob, sabi niya, but Esau I hated. Alam natin God is love. God is love. Kaya di tayo komportable na pagsamahin ng pangalan ng Diyos. At ang hate, di ba? O galit sa ano? Sa isang statement. Pwede mo mong pagsabahin yung love and hate. Yan. Di ba dapat love lang tapos hate lang? Magkahiwalay sila. Sabi nga ng iba, God hates the sin, but loves the sinner. Galit siya sa kasalanan. Pero mahal niya ang tao. But some try to explain this word, hate, at sinabing hindi naman ito literal, parang nababypass daw yung rejected, yung chosen to receive God's blessing. Ay yung pala yun. Pag sinabi ng Diyos, hindi naman exactly na galit sa iyo ang Diyos. Na nababypass lang siya. Hindi niya natatanggap ang blessing ni Lord. Katulad ni Esau. Hindi niya natanggap ang blessing. Parang ang idea ay mas higit ang pagmamahal ng Diyos kay Jacob at sa bansang Israel kaysa kay Esau at sa bansang Edom na nanggaling kay Esau. Mas nakakahigit ang pagmamahal niya kay Jacob. Pero ang sabi ng Diyos, I hated Esau. I hated Edomites. Pansinin natin kung paano ipinaliwanag ng Diyos ang tungkol sa kanyang galit at puot sa kanila. Sabi dito sa verse 3, winasak ko kanyang kabundukan, kaya naging tira na lang ito ng mga asong gubat. At sa verse 4, sabi niya, ganito ang sabi ng Diyos, kahit itayo muli nila ang kanilang bayan, gigibain ko pa rin ito. Kapag nagalit sa iyo ang Diyos, kahit anong gawin mong pag natayong muli, patuloy niyang winawasak. Parang ganito rin sa atin. No one can overturn God's judgment. Hindi natin makakatalikuran ang hatol ng Diyos. Kaya mga kapatid, nararapat na ngayon pa lang magbalik loob tayo sa ating Panginoon. Sapagkat pag dumating ang judgment ng ating Panginoong Diyos, hindi natin ito matatalikuran. Wala tayong magagawa para iligtas ang ating mga sarili. Sabi nila, muli namin itong itatayo na para bang nagtitiwala sila sa sarili. Yan, no? Pero wala silang magagawa. Kahit anong galing natin, kahit na, kita nyo nga po ngayon na pandemic, kahit anong galing ng mga doktor, hindi nila mahanap ang tunay na sagot sa mga katanungan. Hindi nila mahanap ang tunay na gamot sa sakit. Di po ba? Kahit anong gagaling ng mga doktor, tinatamaan sila ng sakit. Amen? Hindi natin matatalikuran ang judgment ni Lord. Sabi ng Diyos, ako ang Panginoong makapangyarihan, the Lord of hosts, the Lord Almighty. At dahil sa kanyang sovereign power, ginagarantihan ng Diyos na mananatili ang parusa sa masamang bansa, makasalanan at rebelde sa Diyos. Hindi madaling pakinggan. Diba? Hindi po madaling pakinggan yung mag-judge ang Lord, yan, paparusahan yung mga masamang bansa, kasalanan at rebelde, paparusahan. Hindi po magandang pakinggan, hindi madaling pakinggan. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Pero, He is also the God of wrath. Hindi natin lubos na unawaan ang bigat ng kasalanan natin, kaya hirap tayong unawain. Amen? Hindi natin lubos na naunawaan ang mga nagawa, ang bigat ng ating pagkakasala. Lalo na po noong wala pa tayo kay Kristo. Subalit sabi sa Efeso 2:3, sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga kinapupuutan ng Diyos. Kita niyo po? At sa John 3:36 sabi, at kung hanggang ngayon wala ka kay Kristo, mananatili sa iyo ang puto Diyos. Yan. Kung hanggang sa mga panahong ito, kapatid, wala ka pa kay Kristo, mananatili ang puot ng Diyos sa iyo. Hindi po madaling pakinggan, pero hindi ibig sabihin ay hindi totoo. Yan po. Mas madaling ipaliwanag ang puot ng Diyos
dahil iyon ang nararapat sa makasalanan. Mas mahirap ipaliwanag kung bakit pinili ng Diyos ang mga Israelita. Pinili ng Diyos na ibalik sila sa Diyos. Bagamat wala ni isa man sa kanila ang karapat-dapat. They too deserve the judgment, right? Against Edom. But they were spared. Ayan. Pinatawad sila only by the sovereign grace of God. Dahil sa biyaya ng Panginoon, pinatawad sila ng Diyos. By the electing love of God, pinili ng Diyos na tayo maparusahan. Mahal tayo ng Diyos. Ayaw niya tayong maparusahan. Bagamat karapat dapat tayong parusahan. Bakit po? Isa po lang ang dahilan niya. Dahil kay Kristo. Bakit ganun? Hindi dahil nakita ng Diyos na nagbago tayo. O marami tayong nagawa sa ministeryo para sa Kanya. Hindi ko mo magaling ka na pastor, magaling ka na lingkod ng Diyos, o magaling kang leader, o magaling kang isang Kristiyano. Yan. Hindi ka mapaparusahan. Hindi tayo napaparusahan dahil kay Kristo. Nakita ng Diyos na nabago tayo. Amen? At ang kanyang pag-ibig ay unconditional. Unconditional din ang pagpili niya sa atin. Wala sa atin ang kondisyon. Ang kondisyon ay nasa awa ng Diyos na nakatali sa ginawa ni Jesus para sa atin. Amen? He chose us in Him. In Christ. He chose us in Christ. Sapagkat tayo nakipag-isa kay Kristo, kaya tayo ay pinili niya. Before the foundation of world, in love, He predestined us. Pinili niya tayo ay sa kanyang layunin at kalooban. Sabi po sa Efeso 1:4-5. Ang pag-ibig na tinanggap natin ay ayon sa ginawa ni Jesus para sa atin. Dahil tayo'y kay Kristo na. Amen? We chosen precious in His sight. Yan, nakita niya ang kalagahan natin nung tayo ay nakipag-isa kay Kristo. Anong ginawa natin para mabagong kalagayan natin? Para mawala ang parusa sa atin? Wala naman, di ba? Ano bang ginawa natin? Patuloy pa nga tayo nagkakasala. Diba? Wala naman tayong ginawa para mabagong kalagayan natin. Si Jesus ang gumawa. Ang pinantubos sa atin ay mga bagay na hindi nasisira o nauubos tulad ng gito o pilak, kundi sa pamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya ang korderong walang batik at kapintasan. Pinili na siya ng Diyos sa gawain ito bago pa nilikha ang daigdig. Pinili ng Diyos na si Jesus ang umako ng parusang nararapat para sa atin upang mapasa atin ang pagmamahal niya di nararapat para sa atin. Amen? Sabi po sa Roma 5:8-10, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo ay makasalanan pa. Praise God! Makasalanan pa man tayo, pinatunayan na ng Diyos ang pag-ibig niya sa atin. At sabi po sa verse 9, yamang sa pamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala, lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. At sa verse 10, sabi, dati tayo mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Praise God. Nabuhay siya. Pagkatapos ng 3 araw, nabuhay siya. Napakadakila ng pag-ibig ng Diyos. Yan po. Number 3, napakadakila ng pag-ibig ng Diyos. Hindi tayo ang nagbayad at nagtrabaho para sa pagmamahal ng Diyos. Si Jesus ang nagbayad at nagtrabaho para matanggap natin ang pagmamahal na yun. Amen? At nakatitiyak tayo na mananatili ito magpakailanman. Amen? Nakakakilig ang love story po, di ba? Yung love story na ganyan. Pero, ang love story sa atin ng Panginoon, nakakanginig. Nakarinig na po ba kayo ng love story na nakakakilig? Di ba nakakakilig ang mga love story? Pero ang love story sa atin ng Panginoon Diyos, nakakanginig, hindi nakakakilig. Yan. Kapag na-realize natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay eternal. Hindi kumukupas, hindi nababawasan, hindi nauubos, hindi naluluma, hindi nagbabago, hindi namamatay. Yan. Ginagarantiya ito ng dugo ni Jesus na nabuhos para sa atin.
Prepaid, bayad na tayo. Nakakapanginig ito sa atin sapagkat na-realize natin na ang laki ng pag-ibig na ipinaranas ng Diyos sa atin kahit na tayo ay absolute unworthy. Di ba? Hindi tayo karapat-dapat. Pero binigyan tayo ng ganitong klaseng pagmamahal. Hindi ito isang katulad ng iyong pagtatrabaho na naaando ka. Yan, na-e-endo. Yan eh. Hindi mo maaando ang pagpili ng Diyos sa atin. Pinili ka niya, hindi ka magiging unchosen. Minahal ka niya hindi dahil sa ginawa mo. Minahal ka niya dahil kay Kristo. Amen. Huwag mong isipin na kaya mo sa pamamagitan ng mga kasalanan mong nabawasan na ang pag-ibig ng Diyos. Tayo, sabi natin, nakahingi na ako ng tawad, nabawasan ang aking mga kasalanan. Kaya ko na. Huwag niyo pong iisipin yun. Huwag niyong iisipin na kaya mo na dahil nabawasan na ang iyong mga kasalanan. Na perfect lang po ito dahil kay Jesus Christ. The cross is the God's love note to you. Sabi nga, isang love letter na tinatag at ang tintang ginamit po ay ang dugo ni Jesus. Yan po. Diba? Nakasulat po doon ang salitang, "This is how much I love you." Hindi lang kapag Valentine's Day, kundi everyday na alalahanin natin ang gospel at sabihin sa sarili natin, minahal ako ng Diyos, minamahal at patuloy na mamahalin. Yan, dahil sa Panginoong Jesus. Yan. Sabihin nyo nga po yun, minahal ako ng Diyos, minamahal at patuloy na mamahal dahil sa Panginoong Jesus. Amen? Bakit niya ito sinabi sa Malakay? Bakit niya ito sinabi sa atin ngayon? Sinabi niya ito noon sa mga taga-Malakay. Sinabi niya rin ito. Sinabi niya ito noon sa kay Malakay. At ngayon sinabi rin sa atin. Verses 5 sabi, makikita ninyo ang kanilang paggawa sa kasasabihin niyo. Makapangyarihan ng Panginoon kahit sa labas ng Israel. Praise God! Kahit hindi tayo taga-Israel. Minahal tayo, pinili tayo ng Diyos. Ayaw niya tayong maparusahan. Amen? Kahit sa labas ng Israel, nais ng Diyos at ang dapat nating prayer, mag-increase pa ang faith natin. Amen? Na huwag nating pagdudahan ang pag-ibig niya, na huwag tayong humanap ng iba at magsabi natin ang pag-ibig ng Diyos ang kailangan ko. No love is higher, no love is greater, no love is deeper, no love is wider, no love is truer than love of God. Walang mas mataas sa kanyang pag-ibig, wala pang hihigit sa kanyang pag-ibig. Nais din ng Diyos na mag-overflow ang puso natin sa worship. Na ang pagsamba natin sa Kanya ay hindi superficial lang, na parang nagre-ritual ka lang, di ba? Kasi minsan, traditionally, nakasanayan na ng tao ang sumamba. Ganun at ganun ang ginagawa kapag Sunday, punta sa church, makinig, uwi, simba, uwi, yan po. Parang nagiging ritual na lang. Superficial na lang ang pagsambang ginagawa. Di po nais ng Diyos ang ganun. Ang nais ng Diyos yun ang gagaling sa puso mo. Ang sasabi, makapangyarihan ang Panginoon. Dakila siya, dakila ang pag-ibig niya. He is worthy of all our praise and how He loved us. Amen? Nais din ng Diyos na mag-increase ang commitment natin sa mission. Nais ng Diyos na hindi tayo nananatili sa ating comfort zone. Yan po. Dakila ang pag-ibig ng Diyos kahit sa labas ng Israel. We will go beyond the borders of our church. Yan po. Of our nation and of our comfort zone. Huwag po kayong manatili sa isang tabi. Huwag kayong manatili sa loob ng inyong church. Kailangan patuloy nating ihayag ang pag-ibig ng Diyos sa labas. Umalis tayo sa ating comfort zone. Ipahayag natin sa ibang tao ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Dakilang pag-ibig ng Diyos dahil kay Kristo. Kaya pinili niya tayong mahalin at hindi maparusahan. Amen po? Tayo pong lahat ay manalangin. Pasalamatan po natin ang pag-ibig ng Diyos
ang kanyang unfailing love. O Lord, marami pong salamat, aming Panginoon, sa iyong walang hanggang pag-ibig na binigay mo sa amin. O Lord, pinili mo kami upang mahalin, upang hindi kami maparusahan. Ang lahat ng yan po ay dahil kay Kristo at hindi po dahil sa aming sariling mga gawa. Salamat po, Lord, sapagkat hindi ka tumitingin sa aming mga ginawa. Bagkus tinignan mo kung sino ang aming kasama. Walang iba kundi ang iyong mga Kristo. Kung kanino kami nakipag-isa upang kami ay makita mong malinis, Lord, kundi sa iyong anak na si Kristo Jesus, Lord. Aming Ama, maraming salamat po sa oras na ito. Maraming salamat sa mga itinuro mo sa amin. Maraming salamat sa mga natutunan namin tungkol sa iyo, Lord. We love more of you. We need more of you. We want more of you, O Lord. Aming Ama, mas nais ka po namin makilala pa ng lubos sa iyo, Lord. Nais ka pa po namin makilala ang lahat-lahat sa iyo, O Lord, aming Ama. At sa along the way, sa aming pagsamba sa iyo, O Lord, aming Ama, nagpapasalamat kami sa patuloy mong pag-iingat sa amin. Lord, patuloy po namin itinataas sa inyo ang aming mga kapatiran na sa kasalukuyan po ay mga sakit, O Lord. Dalangin po namin ang kagalingan para sa kanila, O Lord. Lalo na po yung mga nagkakaroon po ng infection ng coronavirus, O Lord. Lalo na po si Dr. Archimedes David at ang kanyang asawa si Joan David, O Lord. Dalangin po namin na mag-heal na sila, magkaroon ng puno sila ng complete healing, ganun din po ang laksama ng family. Lord, dalangin po namin na sila ay makadaman na ng heal upang sila po ay makapagpatuloy ng pagpupuri sa iyo, Lord. Amin. Ganun din po ang mga ibang tao po sa ibang lugar, sa ibang bansa, sa labas ng aming bansa, O Lord, sa buong mundo, aming Ama, dinanapit po namin sila sa at idinudulog namin sila sa iyo, O Lord. Lord, dalangin namin na matapos na ang krisis na ito upang makabalik na kami sa aming normal na buhay, O God, upang magawa na namin ang aming nais ng Lord. O Lord, subalit na dalangin namin na sa pagbalik po ng normal na buhay, nais namin na patuloy niyo pa po kaming gabayan, O Lord. Huwag niyo kaming hayaang mawalay sa inyo, Lord. Lord, at kung kami man po ay dumaan po sa madilim na libis ng kamatayan, Lord, hindi kami matakot sapagkat ikaw ang aming sanggalang, O Lord. At alam namin, O Lord, na hindi mo kami papabayaan at palagi mo kaming babantayan, O Lord, at hindi mo kami iniiwan. Aming Ama, maraming salamat po, Lord, at patuloy po namin dinadalangin ang mga frontliners, O God, na naway patuloy silang i-restore, God. Patuloy niyo silang i-restore ang mga frontliners, ang mga doctor, ang mga nurses, at ang mga kasundaluhan po na patuloy na nagbabantay sa kapaligiran namin, at ang mga bantay bayan, Lord. Dalangin po namin na patuloy niyo silang palakasin, bigyan ng kalakasan upang makasalba sa krisis na ito, Lord. Pati ang aming sambayan ng Pilipinas, O Lord. Dalangin namin na patuloy niyo pong gabayan. Linisin niyo po ang hangin sa aming kapaligiran, Lord. Ganun din po, Lord, tinataas ko sa inyo ang aking mga kamanggagawa, sila Pastor Rico at kanilang buong church, O God. Ganun din po si Pastor Nia at ang kanyang buong church, si Pastor Evelyn, si Pastor Arvin, O Lord. Ganun din po ang iba pang mga pastor, mga kanilang mga churches, O God. Dalangin po na patuloy niyo silang i-bless at pagpalain. At salamat po, Ama, sapagkat nakakapagpatuloy na inang pananambahan. Bagamat unti-unti pong bumabalik, Lord, alam namin na magiging normal din ang lahat, Lord. Maraming salamat po, Lord. Patuloy kami sasamba sa iyong pangalan at patuloy namin itataas ang iyong pangalan, aming Ama. Muling iingat po namin ibinabalik sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. God bless po sa inyong lahat.